Patuloy ang ginagawa ngayong screening ng COMELEC sa mga nagnanais kumandidato sa midterm election sa susunod na taon. May update si Noel Perfecto. Manong Noel, magandang umaga sa iyo. Manong Noel? Maraming salamat, Audrey. Andito rin tayo sa COMELEC at patuloy tayo nakikinig dito sa ikalawang araw ng pagsasala nitong mga aspirante para sa pagka-senador ng ating bansa. Ang ilan sa mga kasalukuyang dinidinig ng kanilang mga pag-asang makapasok sa slot ng senatorial sa midterm elections sa 2013 ay 16. If you will recall, Audrey, 42 ang kahapon na in-interview o dininig yung kanilang mga capacity to launch a nationwide campaign bilang senatorial aspirants, no? At 26 lang ang sumipot. Today, 16 ang nandito ngayon sa may sala ng COMELEC para naman sila'y madilig ng COMELEC Bank na pinangungunahan nila Chairman Sixto Brillantes, Commissioners Rene Sarmiento, Lucenito Tagle, Armando Velasco, at si Commissioner Grace Padaka. Kanina, katatapos lang madinig ang kanilang presentation nila Mel Chavez, Alma Abella, Norma Buena, Victor Wood, at saka itong si Grego Belhica. Katulad ng ating napansin kahapon, medyo nakapawi ng stress ang ginawang pagdinig dahil yung iba ay kakatawa, yung iba naman ay talaga namang dapat bigyan ng pansin, ay yung iba naman ay dapat pagsimangutan dahil na rin sa kanilang ipinakikita mga plataforma ng gobyerno na hindi naman uubra para sa ating pamahalaan. So, andito pa rin ako at tatapusin na namin ito, Audrey, at later on, siguro if I could come back mga bandang 1 o'clock o 1:30, magbibigay pa rin tayo ng update tingil dito sa ginagawang pagdinig sa mga colorful aspirants para sa senatorial positions ng ating bansa, or better known as nuisance candidates. So, yun muna ulat natin, Audrey. Kasama ko pa rin si Larry doon at saka si Erwin Navarro. Noel Perfecto para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Noel Perfecto. Sa iba pang balita, tinakbuhan ng kanilang travel agency at muntik nang hindi matuloy sa kanilang biyahe sa Roma ang 50 mga Pinoy kabilang na mga Cebuano pilgrims at mga Australian national para sa canonization ni Blessed Pedro Calungsod. Ayon sa Secretariat ng Calungsod Committee sa Cebu na si Margarita Maria Mateo, isa sa mga nalokong pilgrims, ang nagbalita sa kanya tungkol sa kanilang sinapit nang hindi sila makasakay sa isang flight patungong Roma base sa ipinangako ng kanilang travel agency. Muling nagbayad ang mga pilgrims ng kanilang mga tiket na nagkakahalaga ng mahigit 214,000 pesos bawat isa para lang makadalo sa canonization ngayong linggo. In-report na ng mga biktima sa kapulisan ang panloloko sa kanila at nakahandang habulin ang travel agency pagkatapos ng kanilang pagdalo sa aktibidad sa Roma. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Goriseta.